Hi everyone, welcome to our devotion for today. Our topic is from the book of Proverbs chapter 10 verse 11. Sabi dito, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Sa Tagalog version, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. So, sabi dito, ang prudent na tao, ibig sabihin ay yung nagpipigil ng kanyang sinasabi, maingat sa kanyang sinasabi. Ang masalita na malapit sa pagkakasala, minsan kasi hindi masyado pinag-isipan yung mga sinasabi. Yung salita lang ng salita pero hindi niya napagdidesisyonan ng maayos yung sumalabas sa kanyang dila. Hindi niya kinakalculate yung sitwasyon, hindi niya ina-analyze bago gumawa ng desisyon. Kailangan pinag-iisipan lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng pwedeng lumabas sa ating bibig, kailangan pinag-iisipan din. Hindi yung salita lang ng salita na minsan nakakasakit ka na hindi mo iniisip na may mga damdaming nasasaktan, pero salita ka pa ng salita. Kaya napapalapit sa pagkakasala kasi hindi mo alam na may nasasaktan ka na. Hindi mo ina-analyze yung mga sinasabi mo. So, malapit sa pagkakasala at hindi wais na tao. Sabi nga, less talk, less mistake. Kapag hindi ka masyado nagsasalita, pinag-iisipan mo yung mga sinasabi mo, mas konti yung pagkakamali mo nagagawa. Less talk, less mistake. So, ang katuruan natin dito ay our speech reveals the conditions of our hearts. Minsan yung mga sinasabi natin, nire-reveal nito kung ano ang tunay nating ugali. Kasi kung ano yung nasa puso natin, yun yung nailalabas ng ating bibig. Kapag gusto mo daw makilala yung isang tao, subukan mo siyang pagsalitain. Makikilala mo siya sa bawat buka ng kanya bibig, sa bawat sinasabi niya kung sino siya. So, kapag ang tao sobrang makwento at makikilala mo sa pamamagitan ng kanyang sinasabi sa kinikwento niya kung sino siya at ano siya. Nilalarawan nito kung ano yung katauhan niya. At minsan sa mga ganong sitwasyon na kadalasan sa mga taong mapakwento at nakakapagsabi tayo ng mga hindi pwedeng sabihin. Nakakapag-contribute tayo ng mga sasabihin na bawal lang sabihin. Na hindi natin dapat sabihin kasi minsan sa sobrang salita na sa sobrang talkative ng isang tao kasi ipinapahayag nito ang kondisyon ng ating puso. So, kailangan yung tao lumalabas yan sa kanyang pananalita kung mabuti ba siya, kung isang tao na maitim ang budhi, ang lumalabas din sa kanyang bibig, hindi kaaya-ayang mga salita. So, kailangan ang mga sinasabi natin, pinag-iisipan din natin, at maging maingat tayo sa pwede nating sabihin, lalo na sa mga hindi natin kilala. Kasi pag nagsasalita tayo, doon natin nakikita ang laman ng puso ng isang tao. Kasi lumalabas doon
kung ano yung katauhan niya. At may kasabihan nga na sa bibig nahuhuli ang isda. Kasi sa bibig, lumalabas yung katauhan ng isang tao. Our speech reveals the condition of our heart. Ang full person or ang isang taong stupid ay yung taong foolish na nakakasakit ng mga sinasabi. Kaya sabi dito ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Kasi minsan hindi natin alam na nakakawasak ka na ng damdamin or nakakasagasa ka na ng hindi pwedeng sabihin sa isang tao na hindi natin alam na may mga taong sensitive pero salita ka ng salita. At may mga taong nasasaktan, nakakawasak ng dangal, nakakawasak ng pwedeng relasyon. Kaya dapat huwag tayo maging foolish when it comes to our speech, sa pakikipag-usap natin sa isang tao. Kailangan pinag-iingatan din natin yung mga pwede natin sabihin. Ang isang taong wais, careful yan magsalita. At ang purpose ng kanyang pagsasalita ay pag nagsasalita siya, pinag-iisipan niya. At yung purpose ng sinasabi niya ay yung nakakaayos, hindi nakakasira. Kapag merong away na kailangan ikaw yung tagapamagitan, hindi yung parang tagapula ng apoy, hindi dapat taga-apula ng apoy, hindi yung nakaka-down pa sa isang tao. Kailangan nakaka-build ka. At minsan, ang lumalabas sa ating bibig, hindi natin alam kung kailan tayo makakasakit or makakadagdag sa problema ng isang tao. So, kailangan kalmado kapag nagsasalita ka. Hindi laging high rate. Or kapag galit ka, huwag ka muna magsasalita kasi kadalasan pag nagsalita kapag galit ka, yung laman ng sasabihin mo, galit din. Kasi emosyon yun ang muna. At hindi yun nakakabuti sa isang tao. Kasi nangunguna yung emosyon, yung mataas na emosyon. At kadalasan nakakasira yon ng respeto, nakakasira ng pagkatao mo. Kasi kapag kagalit ka, mataas ang emosyon mo, kung ano yung sasabi mo, kasi galit ka. Yung emotion na madalas, hindi naman totoo. Kasi gusto mo lang mailabas yung nararamdaman mo. Kadalasan yung sinasabi mo, nakakasakit, nakakawasak sa isang tao. At nakaka-foolish. So, kailangan kalmado ka. Pahupain mo muna yung puso mo. Kapag galit ka, huwag ka muna magsalita. Hayaan mo yung isipan mo ang magsalita kapag humupa na. Kasi nakakapag-desisyon ka na, nakakapag-isip ka na ng maayos kapag kakalmado ka na. So, calm your heart so that your brain can speak. So, kailangan i-apply natin to sa anumang aspeto ng buhay natin.